Isang nakakagulat na pangyayari ang umukit ng malaking gulat sa buong mundo dahil sa pahayag ni Pangulong Putin ng Rusya tungkol sa Pilipinas. Kung pahihirapan ng China ang Pilipinas, kami, ang Rusya, ay hindi mananahimik. At sa aming bahagi, nais naming suportahan ang Pilipinas ng walang limitasyon. Ang isang pahayag na ito mula kay Putin sa harap ng mga kamera ng mundo ay ikinagulat ng lahat. Patuloy na naglabas nga emergency reports araw-araw ang mga pangunahing media outlet sa Amerika at Europa na tinawag itong isang pambihirang pangyayari. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang ginawa niya ang pahayag na ito habang papunta sa kanyang kalapit na bansa. Bakit kaya? Ngunit ito ay simula pa lamang. Isang nakakagulat na lihim na nakatago sa pagitan ng Pilipinas at Russia sa loob ng 25 taon na walang sinuman ang nakakaalam, magsisimula ngayon. Bago tayo magsimula, mangyaring pindutin ang subscribe button na kayang pindutin sa loob ng isang segundo upang makatulong ng malaki sa paggawa ng video. Kaya, simulan na natin kaagad. Ako si Alexei Romanov, ang Undersecretary ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia, sa loob ng 25 taon. Nasaksihan ko ang lahat ng nga desisyong diplomatiko ng Russia ng malapitan. At ngayon, ibubunyag ko sa inyo ang kwentong iyon na akala ko ay hindi kailanman may sa publiko. Hunyo 18, 2024, alas 11 ng gabi, isang sikretong conference room sa ikatlong palapag ng Kremlin. Undersecretary, sa tingin mo, ano ang una kong sasabihin sa press conference bukas? Tanong sa akin ng Pangulo na nakatingin sa akin. Ito ay isang araw bago ang kanyang nakatakdang pagbisita sa kanyang kalapit na bansa. Akala ko, siyempre, magsisimula siya sa pag-usap tungkol sa lider ng kalapit na bansa, ngunit ang sumunod na salitang Pangulo ay nakakagulat. Magsisimula ako sa pag-usap tungkol sa Pilipinas. Hindi po, Pangulo. Bakit po ang Pilipinas kung bibisita po tayo sa kalapit na bansa? Hindi mo alam, ngunit alam ko ang ginawa ng Pilipinas para sa atin. Sa sandaling iyon, nabalot ng katahimikan ang conference room, ang ministro ng depensa, ang direktor ng intelligence, maging ang economic vice prime minister, lahat ay napahinto ang pahinga. Nagpatuloy ang Pangulo noong 1998-2014 at hanggang ngayon, kailanman ay hindi tayo ipinagganulong Pilipinas. Nagkataon lang ba ito? Sa sandaling iyon, sa wakas ay napagtanto ko na hindi ito simpleng diplomatic protocol. Kinabukasan, sa press conference, mahigit 300 mamamahayag mula sa buong mundo ang naktipon. Lahat ay nahanda ng matanong tungkol sa kalapit na bansa. Ngunit ang unang salita ng Pangulo ay ito. Alam namin ang ginawa ng Pilipinas. Isang Amerikanong mamamahayag ang nagtaas ng kamay na may gulong mukha. Pangulo, bakit po ang Pilipinas ang inuna ninyong banggitin sa halip na ang kalapit na bansa? Ang Pilipinas ay espesyal. Iba ito sa ibang mga bansa. Nagsimulang maging gaya ang Western media na naroon. Napagtanto nilang mayroong kakaibang background. Natapos ang press conference at tumagsa sa akin ang mga tanong. Ano ba talaga ang Pilipinas? Mayroon ba kayong sikretong kasunduan? Bakit ngayon ninyo sinabi ang tungkol sa Pilipinas? Hindi ako makasagot. Hindi pa iyon ang tamang panahon. Ngunit ngayon, masasabi ko na. Sa paraan ng pagtingin ng Rusya sa Pilipinas, mayroong nakatagong nakakagulat na lihim na naipon sa loob ng 25 taon. At ang lihim na iyon ay konektado sa tunay na mukhang Pilipinas na hindi alam ng mundo. Tiyak na magugulat kayo. Kung tatanungin ang mga Ruso kung anong bansa sa Asya ang pinakakatiwalaan, ang Pilipinas ang numero 1, hindi China, hindi ibang bansa, kundi ang Pilipinas. Hindi ba't kakaiba? Ang Rusya ay isang bansang Caucasian Christians, kaya bakit ang Pilipinas? Noong 2022, nakakagulat ang resulta ang survey na ginawa ng isang Russian Public Opinion Research Institute sa most likable country in Asia. Ang Pilipinas ay nasa numero 1 na may 72%. Ang mas nakakagulat ay ang resulta sa bawat rehiyon.
Mas mataas ang pagiging gusto sa Pilipinas sa Siberia at Far East regions kaysa sa Western regions tulad ng Moscow at St. Petersburg. Bakit? Hindi naman sila gaanong nakikipag-ugnayan sa Pilipinas. Nang tanungin ko ang mga diplomat na nagtatrabaho sa Far East, ito ang sagot. Undersecretary, iba ang mga Pilipino. Tumutupad sila sa kanilang pangako. Isang simpleng sagot, ngunit ang kwentong nakatago sa likod nito ay komplikado. Sa totoo lang, mayroong kakaibang reaksyong kemikal sa pagitan ng Rusya at Pilipinas na ganap na naiba sa ibang bansa. Ang mga bagay na kailangan ng bawat isa ay tila nakatakdang makatugma. Ngunit ang ganitong uri ng relasyon ay hindi nabuo sa isang araw. Mayroong nakakagulat na kasaysayan na nakatago rito. Setyembre 1998, Eastern Economic Forum sa Vladivostok, kasama ko ang Pangulo dun. Nang gabing iyon, tinawag ako ang Pangulo ng hiwalay. Undersecretary, bakit sa tingin mo hindi natin ganap na mapagkakatiwalaan ang China? Nagulat ako sa biglaang tanong, ngunit sumagot ako ng tapat. Mayroon tayong issue sa teritoryo at higit sa lahat, napakalaking ang China. Tama, kung gayon, ang ibang kalapit na bansa, mayroon silang historical issues at dati nang may salungatan. Hindi ba? Kung gayon, paano ang Pilipinas? Nag-isip ako sandali at napagtanto ko, Pangulo, hindi pa tayo nakikipag-away sa Pilipinas, hindi ba? Ngumiti ang Pangulo. Iyon mismo, sa loob ng 150 taon ng modernong kasaysayan ng Rusya, wala pa tayong direktang military confrontation sa Pilipinas. Sa sandaling marinig ko ang mga salitang iyon, kinilabutan ako. Totunga, halimbawa, isipin ang mga digmaang ipinaglaban ng Rusya sa ibang bansa. Sa mga digmaang iyon, ang Pilipinas ay hindi naging kaaway ng Rusya. Sa halip, sila ay biktima ng geopolitikal na sitwasyon. May mga kagilif-gili na tala na naiwan sa mga ala-alang mga sundalong Ruso noong panahong iyon. Mabait sa amin ang mga Pilipino. Nagtatago sila kapag dumarating ang kaaway na militar at nagbibigay ng pagkain sa mga sundalong Ruso. Sa kabilang banda, ang mga tala tungkol sa ibang bansa ay kabaliktaran, ang kanilang militar ay barbaro. Pinahirapan nila ng malupit ang mga bilanggo at pinatay din ang mga sibilyan. Mula nun, nagsimulang lumitaw sa puso nga Ruso ang pagkilala na ang Pilipinas ay kaibigan, ang iba ay kaaway. Higit pa rito, ang issue sa teritoryo ang naging desisyon. Tingnan ang China. Mula hangtintauda, na siglo hanggang ngayon, mayroong walang tigil na hidwaan sa hangganan sa pagitan ng Rusya at China. Hindi mabilang ang mga maliliit at malalaking engkwentro na nangyari sa paligid ng Amur River. Noong 1969, Damansky Island Incident, talagang nakaroon ng barilan. 12 ng tao ang namatay sa makabilang panig. Hanggang ngayon, kinakabahan ang Rusya sa patuloy na pagdami ng populasyon ng China sa Northeast dahil sa kasaysayang ito. Seryoso rin ang ibang kalapit na bansa. Mayroon pa ring hindi nalulutas na issue sa teritoryo. Mula sa pananaw ng Rusya, ito ay lehitimong spoils of war mula sa ikalawang digmaang pandaigdig, ngunit hindi sila sumusuko. Sa tuwing nakikipagpulong ang Pangulo sa kanilang mga leader, lumalabas ang isyong ito. Malamig ang atmosfera. Ngunit paano ang Pilipinas? Walang issue sa teritoryo sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Hindi rin sila makatabi, kaya walang dahilan para gustuhin o takutin ang teritoryo ng bawat isa. Noong 2014, nang sumiklap ang krisis sa Ukraine, nagpataw ang mga bansang kanluranin nga economic sanctions laban sa Rusya. Makakaiba ang reaksyon ng mga bansang Asyano noong panahong iyon. Ang isang bansa ay sumunod sa Amerika at agad na sumali sa sanctions. Ang China ay nakpanggap na neutral, ngunit lihim na nagagalak sa paginang Rusya. Ngunit naiba ang reaksyon ng Pilipinas. Bagamat sumali sila sa sanctions, pinanatili nila ito sa pinakamababa at nagpatuloy sa tulong humanitarian. Ang mas mahalaga ay ang ginawa ng kumpanyang Pilipino. Noong panahong iyon, nakaroon kami ng emergency meeting kasama ang Economic Vice Minister. Undersecretary,
Hindi umalis ang mga kumpanyang Pilipino. Anong kumpanya? Halos lahat ng malalaking kumpanya tulad ng Purgold, San Miguel, Jollibee ay pinananatili ang kanilang operasyon sa Rusya. Talagang nagulat ako. Ang Pilipinas, na may military alliance sa Amerika, ay nagpapatuloy sa kanilang operasyon sa Russia. Ang mas kakaiba ay ang reaksyon ng gobyerno ng Pilipinas. Hindi nila pinilit na umalis ang mga kumpanya. Pinanatili nila ang kanilang posisyon na igalang ang desisyon ng pribadong sektor. Nang panahong iyon, nakipag-ugnayan ako sa Russian Ambassador sa Pilipinas. Ambassador, baka nakaroon kayo ng pre-consultation sa gobyerno ng Pilipinas. Hindi po, Undersecretary. Ganun na po talaga ang Pilipinas. Anong klaseng bansa? Isang bansa na may malasakit po. Ang salitang malasakit ay nakakagulat para sa akin. Isa sa mga pinakamahalagang pagpapahalaga para sa mga Ruso ay ang malasakit kiri. Ang hindi pagtalikod sa isang kaibigan sa oras ng kahirapan. Ang pagtupad sa mga pangako. Ang hindi pagtataksil sa tiwala. Ang Pilipinas ay ganon nga ang bansa. Sa katunayan, mas malalim pa ang ugat ng relasyong ito. Bumalik tayo sa panahon ng Soviet. Naalala mo ba ang Summer Olympics sa Pilipinas noong 1988? Noong panahong iyon, walang diplomatikong relasyon ang Soviet Union at Pilipinas. Ngunit lumahok ang Soviet Union sa Olympics. Gayong ang Soviet Union ay nakboycott ng 1984. Los Angeles Olympics bilang ganti sa boycott ng Amerika sa 1980 Moscow Olympics. Bakit sila lumahok sa Olympics sa Pilipinas? Ang sagot ay nasa mga alaala ni Eduard Shevardnadze, isang malapit na kaalyado ng dating leader na si Gorbachev. Hindi kami sinubukan ng Pilipinas na gamitin sa politika. Gusto lang nilang lumikha ng isang purong sports festival. Hindi lang para sa sports ang desisyon ng Soviet Union na lumahok sa Olympics. Mayroon silang tiwala sa Pilipinas. At ang tiwala na ito ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Disyembre 2015, Ministry of Economy sa Moscow. Dumalo ako sa isang emergency meeting na mabilis na ipinatawag. Ito ay panahon kung kailan lumalala ang economic sanctions ng kanluran at nanghihina ang ekonomiya ng Rusya. Undersecretary, kung magpapatuloy ito, ganap na babagsak ang ating manufacturing industry. Sabi ang Economic Vice Minister na may desperadong mukha. Sa mesa, nakalatag ang nakakagulat na numero. Siemens ng Germany, withdrawal. Renault ng France, production halted. General Electric ng America, contract terminated. Pero, Undersecretary, may kakaiba po. Ano? Tumaas pa po ang benta ng mga kumpanyang Pilipino. Hindi ako makapaniwala sa aking nga mata. Lahat ng dayuhang kumpanya ay umaatras, ngunit ang mga kumpanyang Pilipino lang ang tumataas ang benta. Sabihin mo sa akin ang eksaktong numero. Ang benta ng Max Restaurant sa Rusya ay 23% na mas mataas kaysa noong nakaraang taon. Ang Universal Robina Corporation ay naktala ang nakakagulat na 35% na pagtaas at ang Kia Philippines ay nagkaroon ng biglang pagtaas ng 47%. Ang market share, ang Kia at Hyundai sa Russian passenger car market ay lumampas sa 20%. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, hindi ito nagkataon. Kinabukasan, nagpadala ako ng emergency cable sa Russian Embassy sa Pilipinas. Imbestigahan ang background sa likod ng pagpapalawak ng pamumuhunan ng kumpanyang Pilipino sa Rusya. Pagkalipas ng isang linggo, nakakagulat ang sagot. Ang gobyerno ng Pilipinas ay itinuturing ang Russia bilang isang pangunahing kasosyo sa patakarang pagpapalalim ng relasyon at aktibong hinihikayat ang mga kumpanya na lumawak sa Rusya. Patakarang pagpapalalim ng relasyon, unang beses kong marinig ang salitang iyon, agad kong tinawag ang isang eksperto sa pag-aral ng Pilipinas. Profesor, ano po ang patakarang pagpapalalim ng relasyon ng Pilipinas? Undersecretary, ito ay talagang kamanghamanghang estratehiya upang makaligtas ang Pilipinas sa pagitan ng China at iba pang kalapit na bansa. Tiningnan nila ang mga alternatibong kasosyo. Partikular,
Itinuturing nila ang pakikipagtulungan sa Rusya na pinakamahalaga. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nabuo ang puzzle. Isipin ang geopolitical dilemma, ang Pilipinas. Sa timog ay ang karagatan, sa kanluran ay ang malaki at mapanganib na China. Sa silangan ay ang makalapit na bansa na may historical issues, ngunit ang breakthrough na nakitang Pilipinas ay ang Rusya. Noong 2016, nang makpulong ang Pangulong Pilipinas at Pangulong Rusya, naroon din ako. Ang Pilipinas at Rusya ay mahalagang kasosyo sa isa't isa, sabi ng Pangulong ng Pilipinas na ikinainteres ng Pangulong ng Rusya. Ano ang batayan ng inyong pag-iisip? Kailangan namin nga enerhiya at hindi ba't kailangan ng inyong bansa ang advanced na teknolohiya, isang tumpak na pagsusuri. Ang Rusya ay isang superpower sa enerhiya, ang pinakamalaking producer natural gas sa mundo at ika-6 sa produksyon krudo. Ngunit may problema. Mahirap makahanap ng pagbebentahan. Gusto ng Europa na bawasan ang pagdepende sa Rusya at tumataas ang sariling produksyon ng China. Ang India at Southeast Asia ay kulang sa infrastruktura. Ngunit naiba ang Pilipinas. Ang pagdepende ng Pilipinas sa importasyon ng enerhiya ay 94%. Halos lahat ng enerhiya ay inaangkat, lalo na ang natural gas na 100% inaangkat. Ang mas mahalaga ay ang geographical location ng Pilipinas. Mula sa Russian Far East patungong Pilipinas, isang gas pipeline lang ang kailangan. Mas mura rin ang gastos kaysa sa pagpapadala ng barko mula sa Middle East. Sa katunayan, mula 2017, nagsimulang lumawak ang pag-import ng gas mula sa Sakhalin ng Rusya. Ang gas na umalis mula sa Sakhalin ay dumating sa Pilipinas sa pamamagitan ng dagat ng Hapon. Undersecretary, alam mo ba kung gaano karaming Russian gas ang ini-import ng Pilipinas? Sabi ng isang opisyal ng Ministry of Energy na may pagmamalaki. 1.5 milyong tonelada bawat taon, 6% kabuuang import ng gas ng Pilipinas. Sa mga numero, maring hindi ito malaki, ang ngunit malaki ang kahulugan nito dahil nakaroon ng alternatibo upang mabawasan ang pagdepende sa Middle East. Ngunit pareho rin ang direksyon ng paggalaw. Ang mga produkto na ini-import ng Rusya mula sa Pilipinas ay talagang kakaiba. Dahil lahat ng ito ay mabagay na hindi kayang gawin ng Rusya o hindi kayang gawin ng maayos. Ang mga smartphone na gawa sa Pilipinas ay nasa ika-2 pwesto sa market share sa Russia. Popular ito kasunod ng Apple. Alam mo ba kung bakit gustong-gustong nga Ruso ang mapilipinong smartphone? Dahil ang presyo para sa performance ay makatwiran. Akma sa ugali ng mga Ruso. Sabi ng isang tindera sa isang Pilipinong electronic store sa Moscow, mas kahanga-hanga ang Kia at Hyundai. Naktayo silang pabrika sa St. Petersburg, Russia. Ang masasakyang inilabas mula sa pabrikang ito na binuksan noong 2010 ay ibinebenta sa buong Russia. Alam mo ba ang Corolla model Kia? Sabi ng isang opisyal ng Ministry of Industry na may pagkasabik, 70% ng mga taxi sa Rusya ay Corolla. Ito ang pinakapinapanood na sasakyan sa Moscow. Totunga, tuwing naglalakad ako sa Moscow, nakakakita ako ng maraming Kia. Ang mas nakakatuwa ay ang reaksyon ng mga Ruso. Kaunti lang ang sira ng mapilipinong sasakyan. Madaling umandar ang makina kahit sa malamig na taglamig. Mas mura kaysa sa mga sasakyan ng ibang bansa. Ang gunit halos pareho ang kalidad. Higit sa lahat, maganda ang after-sales service. Madaling makakuhang piyesa. Punong ganitong ma-review ang social media. Ganito rin ang mga appliances. Ang mga washing machine ng Universal Robina Corporation at refrigerator ng Max's Restaurant ay naging mahahalagang gamit sa bawat tahanan sa Russia. Lalo na ang washing machine ng Universal Robina Corporation ay nakuha ang numero 1 market share sa Russia. Ang mga modelong espesyal na dinisenyo upang makayanan ang matinding taglamig at tag-init ng Rusya ay naging popular. Noong 2018, personal akong bumisita sa service center ng Universal Robina Corporation sa St. Petersburg. Ano ang nakakaakit sa mga Ruso? Ang tibay po, Undersecretary, ang klima sa Rusya ay matindi,
Hindi ba nakbabago mula 30 grasaus hanggang plus 35 grasaus, ngunit ang mga produktong Pilipinas ay nakakayanan ang ganitong kapaligiran. Ito ay resultang masusing pag-aral ng kumpanyang Pilipino sa merkadong Rusya. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang shipbuilding. Ang Rusya ay may pinakamahabang baybayin sa mundo, ngunit mahina ang industriyang barko dahil halos lahat ng shipyard ay nagsara matapos bumagsak ang Soviet Union. Ngunit nagbago ang sitwasyon nang pumasok ang mga kumpanya ng shipbuilding ng Pilipinas sa Rusya noong 2019. Ang Tsuneshi Shipbuilding ng Pilipinas ay nakipagtulungan sa Zvezda Shipyard ng Russia at nagsimulang gumawa ng malalaking tanker. Ginawang Rusya ang mabarkong yelo na kailangan para sa pagpapaunlad ng Arctic gamit ang teknolohiyang Pilipinas. Undersecretary, talagang kahanga-hanga ito. Sabi ng isang opisyal na namamahala sa shipbuilding na may pagkasabik, ang langis na nakuha natin sa Arctic ay dinadala sa barkong gawang ang Pilipinas. Perpektong division of labor. Totoo nga, kapag nagsama ang mamapakukunan ng Rusya at teknolohiya ng Pilipinas, lumilikha ito nga epekto na 1-1 Ngunit ang ganitong uri ng kooperasyon ay hindi lamang para sa benepisyong pang-ekonomiya. Mayroong mas malalim na strategic calculation. Para sa Pilipinas, kailangan nilang card upang balansehin ang China at iba pang kalapit na bansa. Ang Rusya ang naging card na iyon. Para sa Rusya, kailangan nilang ang foothold upang masira ang pagpigil ng kanluran at lumawak sa Asya. Ang Pilipinas ang naging foothold na iyon. Nang mangyari ang pandemyang COVID-19 noong 2020, naging malinaw ang ebolusyon ng relasyong ito. Agosto 17, 1998, isa sa mga pinakamalalang araw sa kasaysayan ng Rusya. Noong panahong iyon, ako ay isang mababang opisyal sa Ministry of Foreign Affairs. Agosto 17. Nang umagang iyon, naging gulo ang lahat habang papunta ako sa trabaho. Romanov, pumunta ka kaagad sa Ministry of Economy. Sigaw ng aking department head na may pagkabalisa. Nagmadali akong pumunta nang hindi ko alam kung ano ang nangyari. Sa harap ng gusali ng Ministry of Economy, naksiksikan ang mga mamahayag. Kumikislap ang flash ng kamera at ang mga reporter ay may pagkasabik na nagtatalumpati. Bumagsak ang ruble ng 75%. Ibinunyak ng gobyerno ng Rusya ang default. Malawakang pag-alis ng dayuhang pamumuhunan. Noon ko lang naintindihan ang sitwasyon. Ang Rusya ay bumaksak. Pagpasok ko sa conference room ng Ministry of Economy, nakaupo ang mga ministro na may nababahala na mukha. Gaano karaming dayuhang kumpanya ang nagsasabing atras sila? Halos lahat ministro. Germany, France, America, UK, lahat ng pangunahing mamumuhunan ay umaatras. Nagsimula na ring umalis ang ibang bansang Asyano kahapon. Noon, isang opisyal ang maingat na nagsalita. Ministro, ngunit ang Pilipinas ay tila naiba. Ano ang pinagkaiba? Wala po silang inihayag na pag-alis. Sa halip, normal po ang operasyon ng kanilang local subsidiaries. Nagtaka ang lahat. Lahat ng ibang bansa ay nakunahan sa pagtakas, ngunit ang Pilipinas lang ang nananatili. Nang gabing iyon, personal akong naglibot sa Moscow City dahil talagang nag-aalala ako ang Tverskaya Street kung saan nakasentro ang madayuhang kumpanya ay tahimik. Sunod-sunod na inalis ang mga sinyahe. Ngunit nakakita ako ng isang nakakagulat na tanawin. May ilaw pa ang tindahan ng Max's Restaurant. Ang mga empleyado ay normal na nagtatrabaho at nag-serve sa mga customer. Nag-operate pa po kayo? Tanong ko. Ang staff ng tindahan ay ngumiti at sumagot. Opo, siyempre. Bakit po kami magsasarado? Lahat ng ibang bansa ay umalis na, ngunit iba po kami. Sinabi pong head office namin na magpatuloy. Talagang kakaiba. Bumaksak na ang ruble. At ganap na bumagsak ang ekonomiya, ngunit pinananatiling ang kumpanyang Pilipino ang kanilang operasyon. Ganito rin ang Kia showroom. Sa halip, mas maraming tao ang nagtitipon.
Bumaba po ba ang presyong sasakyan? Hindi po, dahil sa pagbagsak ng ruble. Mas mahal po ito sa dollar equivalent, ngunit dumarating pa rin ang mga tao. Bakit? Dahil naniniwala po silang hindi alis ang mga Pilipinong sasakyan. Iniisip nilang makakakuha pa rin silang ang after-sale service. Sa sandaling marinig ko ang mga salitang iyon, kinilabutan ako. Tiwala. Iyon mismo, kinabukasan, pumasok ako sa trabaho at nagulat. Department head, talagang hindi umaatras ang mga kumpanyang Pilipino. Sigurado ka? Kitang-kita ko, sa halip mas masigasig silang nagbi-business, nagulat din ang department head. Sinuri ko rin ang sitwasyon ng ibang kumpanyang Asiano, ngunit ano ang resulta? Lahat po ay naghahanda ng umalis. Tinatanggal ang mga empleyado at inaayos ang mga ari-arian. Sa Amerika, naksara na ang McDonald's at Coca-Cola. Huminto na rin sa produksyon ang General Motors. Sa Germany, Volkswagen, Siemens lahat ay nag-anunsyo ng pag-alis. Ngunit naiba ang Pilipinas. O mas tumpak, ang Pilipinas lang ang nagpakitang kabaliktarang pagalaw. Pagkalipas ng 2 linggo, dumating ang mas nakakagulat na balita. Department head, magtatayo ang Universal Robina Corporation ng pabrika sa Rusya. Ano? Sa sitwasyong ito, opo, magtatayo sila ng washing machine factory malapit sa Moscow. Talagang naisip kong baliw sila. Ang bansa ay halos bumaksak, ngunit magtatayo silang pabrika. Ngunit pagkalipas ng 6 na buwan, napagtanto ko na henyo sila. Noong 1999, unti-unting bumabawi ang ekonomiya ng Rusya. Tumaas ang presyo ng krudo at bumuti ang sitwasyon. Ngunit sino ang nagdomina sa merkado? Ang mga kumpanyang Pilipino mismo. Habang tumatakas ang lahat ng kakumpetensya, inokupahan ng mga kumpanyang Pilipino ang merkado. Ang market share ng Max's Restaurant sa Russia ay tumaas sa 35%. Noong bago ang crisis, 15% lang ito. Mas kahanga-hanga ang Kia. Naging ika-3 sa market share sa Russian passenger car market. Ano ang Universal Robina Corporation? Nakuha nila ang numero 1 market share sa washing machine. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, hindi lang ito simpleng desisyong pangnegosyo. Noong 2000, nang umupo si Putin bilang Pangulo, sinamahan ko siya. Sabi ng Pangulo sa akin, Romanov, naalala mo ba ang mga kumpanyang Pilipino? Opo, Pangulo. Ang mga kumpanyang nanatili noong 1978. Tama po, tama. Sabi nga, makikilala mo ang tunay na kaibigan sa oras ng kahirapan. Ang Pilipinas ay ganoong uri ng kaibigan. Naalala ko pa ng malinaw ang mga salitang iyon. Nangyari rin ang katulad na bagay noong 2014 nang magsimula ang Western economic sanctions dahil sa krisis sa Ukraine. Nung panahong iyon, ako ay undersecretary na. Dumalo ako sa crisis management meeting. Undersecretary, sitwasyon mabaalis dayuhang kumpanya. Ibinigay ang isang opisyal ang Ministry of Economy ang report. Siemens ng Germany, Renault ng France, General Electric ng Amerika, isa-isang umaatras ang mapangunahing kumpanya. Naganap muli ang sitwasyong iyon. Ito ay replay ng 1998. Kung gayon, paano ang Pilipinas? Tanong ko. Isang halatang tanong, ngunit gusto kong kumpirmahin. Sa halip dinaragdagan pang Pilipinas ang pamumuhunan. Ano? Nagpasya ang Max's Restaurant na dagdagan ang pamumuhunan sa kanilang Russian subsidiary. Inihayag ng Kia ang pagpapalawak ng kanilang St. Petersburg factory. Ganap na pareho ang pattern 16 taon na ang nakalipas. Nang gabing iyon, tinawag ko ang ambasador. Ambasador, sa totoo lang, mayroon po ba kayong espesyal na utos mula sa inyong bansa? Hindi po, Undersecretary. Ganun lang po talaga ang Pilipinas. Anong klaseng bansa? Isang bansa na kapag nakikipagkaibigan, sinasamahan hanggang sa huli. Sa sandaling marinig ko ang mga salitang iyon, uminit ang aking dibdib. Noong 2015, naglabas ang Russian media ng isang espesyal na artikulo. Ang pamagat na ang Pilipinas sa krisis
na lumabas sa Izvestia ay kahanga-hanga. Sa dalawang economic crisis noong 1998 at 2014, nalaman ng Rusya kung sino ang tunay na kaibigan. Nang tinalikuran tayo ang Amerika, Germany at iba pang bansang Asyano, tanging ang Pilipinas lang ang nanatili sa ating tabi. Mas direkta ang komersant, ang Pilipinas ang tanging tunay na kasosyo para sa Rusya. Iba ito sa mga bansang lumalapit lang kapag may benepisyo. Mabibigat din ang komento, NG, Emaga, Ruso. Bilhin lang ang maproduktong Pilipinas. Hindi natin dapat kalimutan ang kaibigang nanatili sa oras ng krisis. Ang Pilipinas ay talagang isang bansang may malasakit. Ngunit ang pinaka-emosyonal ay ibang bagay. Isang araw noong 2016, tinawag akong Pangulo ng Hiwalay. Undersecretary, alam mo ba kung bakit ganun ang ginagawa ng mga Pilipino? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang hindi pagtalikod sa oras ng krisis. Nag-isip ako sandali at sumagot, Pangulo, marahil para sa mga Pilipino, mas mahalaga ang malasakit kaysa sa pera. Tumango ang Pangulo. Siguro nga, katulad ng mga Ruso, kaya siguro nakakaintinihan tayo. Sa sandaling iyon, tiyak ako, ang espesyal na relasyon ng Rusya at Pilipinas ay lampas sa simpleng benepisyong pang-ekonomiya. Ngunit may bahagi na hindi may paliwanag ng malasakit lang dahil ang nakuhang Pilipinas sa Rusya ay higit pa sa market share. Taglagas 2017, naganap ito sa Kremlin Palace sa Moscow. Nakahanda kami para sa summit meeting na Pangulo ng Rusya at Pangulo na Pilipinas, ngunit mayroong hindi inasahang insidente. Undersecretary, gustong kumain ng Pangulo ng Pilipinong dessert. Sabi ng Chief of Staff na may gulong muka. Pilipinong dessert. Anong dessert po? Yung chocolate-filled mamon. Yung ibinabenta sa Rusya. Natawa ako. Isang pag-usap tungkol sa chocolate-filled mamon bago ang summit meeting ng dalawang leader. Chief of Staff, nagbibiro po kayo, hindi ba? Hindi po. Gusto po niya talagang kumain. Narinig po niya na gustong-gusto itong maruso. Talagang nagulat ako. Kilala ni Pangulong Putin ang Pilipinong chocolate-filled mamon. Nang gabing iyon, naglibot ako sa mga convenience store sa Moscow City upang kumpirmahin kung talagang mayroong chocolate-filled mamon na sinasabi ng Pangulo. Pagpasok ko sa unang convenience store, agad kong nakita. Isang bahagi ng istante ay puno ng Pilipinong chocolate-filled mamon. Pumenta po ba ito ng mayos? Tanong ko sa tindera. At nakakuha akong hindi inaasahang sagot. Undersecretary, ito po ang pinakapopular na dessert sa Rusya. Nakakabenta po kami ng 12-12 ng piraso bawat araw. Talaga po? Opo. Gustong-gusto po ito ng mabata. Marami rin pong bumibili sa mga matatanda. Nagtaka ako at nagpunta sa ibang convenience store. Pareho rin. Ang chocolate-filled mamon ay ipinapakita sa pinaka-prominenteng lugar. Kailan pa po ito naging popular? Mga 10 taon na po siguro. Noong una, nag-aalangan pa ang lahat, ngunit kapag natikman mo na, hinahanap-hanap mo na. Umuwi ako at nag-research sa internet. Lumabas ang talagang nakakagulat na katotohanan. Ang chocolate-filled mamon na gawa ng isang kumpanyang Pilipino ay nagsimulang ibenta sa Rusya noong 2007 at noong 2017. Nakuha nito ang ika-3 pwesto sa market share ng Russian chocolate confectionery market. Ang mas nakakagulat ay ang Russian social media. Kapag hinanap mo ang Pilipinong chocolate-filled mamon sa Feka, libu-libong post ang lumabas. Hindi ako mabubuhay ng walang chocolate-filled mamon. Hindi ko alam na ganito kasarap ang mga dessert ng Pilipinas. Ang pinakabagong libangan ko ay kumain ng chocolate-filled mamon habang nanonood ng Filipino anime. Kapag tiningnan mo ang mga komento, talagang kakaiba. Hindi lang basta gusto sa dessert, kundi konektado ito sa pagiging gusto sa buong kulturang Pilipino. Kinabukasan, nakipagpulong ako sa country manager ng kumpanya ng dessert na iyon sa Russia. Country manager, hindi ko po alam na ganito po kapopular ang chocolate-filled mamon sa Rusya. Undersecretary, simula pa lang po ito.
Ang benta po namin noong nakaraang taon ay 40% mas mataas kaysa noong nakaraang taon. 500 opo. At lumago po ito ng ganon kalaki sa pamamagitan lamang ng word of mouth, ng walang espesyal na marketing. Bakit po gustong-gusto itong na Ruso? Marahil dahil sa lasang Pilipino, hindi masyadong matamis, hindi masyadong malinamnam. Tila akma po sa panlasang mga Ruso. Nainteres ako at nag-research pa. Hindi lang chocolate-filled mamon ang Lucky Me. Instant noodles ay naging malaking hit din sa Russia. Mula nang magsimula ang export ng 2015, mabilis itong lumago sa market share ng Russian instant noodle market. Alam mo ba kung bakit gustong-gusto ng mga Ruso ang Filipino noodles? Ipinaliwanag ng export manager ng Lucky Me sa Rusya, mas komplikado ang lasa. Ang umiiral na Russian noodles ay simple lang, ngunit ang Filipino noodles ay may malalim na lasa sa kabila ng anghang. Aling produkto ang popular? Ang seafood noodles ang numero 1 at ang spicy noodles ang numero 2. Spicy noodles? Gusto ng mga Ruso ang manghang, hindi po nila kinakain dati. Ngunit nang kumalat ang Filipino pop culture, naging interesado sila sa Filipino food. Kahit na sa una ay hindi nila makain dahil sa anghang, paulit-ulit nilang sinusubukan. Talagang kakaibang phenomenon. Taglamig ng taong iyon. Nagpunta ako sa St. Petersburg para sa isang business trip. Nakaroon ako ng pagkakataon na makipagkita sa mga estudyante sa lokal na universidad. Ano po ang tingin ninyo sa Pilipinas? Gustong-gusto ko po, masiglang sagot ng isang babaeng estudyante. Bakit po gusto mo? Masaya po ang anime at drama, at masarap po ang Filipino food. Anong pagkain? Chocolate, filled mamon, spicy instant noodles, piatos. Sa convenience store, Pilipinong dessert lang po ang pinipili kong bilhin. Tumango ang ibang estudyante. Fan po ako ng instant noodles. Gusto ko po ang boy bawang. Masarap din po ang chok o bottles. Nagulat ako. Ang makabatang ito ay binibikas ang pangalan nga Pilipinong dessert ng walang kahirap-hirap. Kailan po kayo nagsimulang kumain ng mga Pilipinong dessert? Mula po noong high school. Noong una, sinubukan ko lang dahil sa interes, ngunit naadik po ako. Naadik? Opo. Kapag natikman mo na, gusto mo ng paulit, ulit na kainin. Iba po ito sa mga Russian dessert. Umuwi ako at nahanap pa ng mga kaunay na dokumento. Talagang lumabas ang mga nakakagulat na istatistika. Noong 2019, sa consumer survey na isinagawa ng gobyernong Rusya, nanguna ang matatangang Pilipinas. Ang Maharlika Tech fictional Filipino electronics brand. Ang numero 1 na paboritong tatak ng electronics ng mga Ruso, pinanggunahan ang Apple. Ang Universal Robina Corporation ay numero 2 sa appliance division. Ang Kia at Hyundai ay numero 3 sa automotive division. Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay ang food division. Ang isang Pilipinong kumpanya nga dessert ay narang sa numero 2 sa paboritong tatak ng confectionery na pinangunahan ang mga pandaigdigang tatak tulad ng Nestle at Mars. Posible ba ito? Hindi ako makapaniwala. Ang mga Pilipinong dessert ay ganito kapopular sa Rusya. Taginit ng 2019, nagbukas ang unang branch ng Jollibee sa Moscow. Dumalo rin ako sa opening ceremony. Mula pa sa unang araw, hindi nawawala ang pila. Ang mga Ruso ay naghihintay ng ilang oras para makakain ng Pilipinong burger. Bakit po kayo nagpipila ng ganito katagal para kumain? Tanong ko sa isang kabataang Ruso na nakapila. Hindi ba't pagkain po itong ang Pilipinas? Gusto ko po talagang matikman. May McDonald's at Burger King din, hindi ba? Pero American po yun. Ito po ay Pilipino. Iba po talaga. Talagang kakaiba. Hindi ko inakalang ganon kahalaga ang nasyonalidad ng tatak. Nakipag-usap din ako sa CEO ng Jollibee. CEO, paano po ninyo napagpasyahan na pumasok sa Rusya? Nakita ko po ang potensyal sa Filipino pop culture boom. Mahal po talaga ng makabataang Ruso ang kulturang Pilipino. Ano po ang pakiramdam ninyo ngayon na nandito na kayo?
Higit pa po sa aming inaasahan, lalo na ang mga Pilipinong menu tulad ng adobo burger at crispy prawn burger. Talagang popular po. Kapag tiningnan mo ang istatistika sa pagtatapos ng taon na iyon, mas nakakagulat. Ang export ng Filipino food sa Rusya ay tumaas na 60% mula noong nakaraang taon, lalo na ang dessert, noodles at inumin ang mabilis na lumago. Ang mas mahalaga ay ang phenomenon na ito ay hindi lang basta trend. Noong 2020, kahit na naksara ang mga hangganan dahil sa COVID-19, patuloy na tumaas ang import ng Filipino food. Ang mga Ruso ay nag-order ng Filipino dessert online. Undersecretary, tingnan po ninyo ito. May dalang interesting na dokumento ang isang opisyal. Ang pagpopost ng mga Ruso ng larawan ng Filipino dessert sa Instagram ay nagiging trend po. Totunga, ang mga hashtag tulad ng number Filipino dessert, number chocolate-filled mamon, number spicy instant noodles ay nilagyan ng libu-libong post. Ang mga kabataang Ruso ay buong pagmamalaking nagpo-post ang kanilang sarili na kumakain ng Filipino dessert. Sa sandaling ito, napagtanto ko, hindi lang ito isang fenomenon ng pagkonsumo, kundi isang ekspresyon ng pagkakapareho ng kultura. Ang Maruso ay hindi lang gusto ang maprodukto ng Pilipinas dahil sa lasa, dahil mayroon silang tiwala sa bansang Pilipinas. Setyembre 2018, isang pangyayari sa Eastern Economic Forum na ginanap sa Vladivostok, dumalo ako bilang bahagi ng delegasyon ng Pangulo. Nang araw na iyon, nasaksihan ko ang isang nakakagulat na eksena sa bilateral meeting ng Pangulo at ng leader ng China. Pangulo, gusto po naming lutasin ang isyu sa teritoryo sa pagkakataong ito. Sabi na leader na China na may desperadong muka. Ito na ang dosenang beses na request. Ang muka, ang Pangulo, ay nanigas sa lamig. Chairman, sinabi ko na po na ang isyong iyon ay nalutas ng kasaysayan. Wala na tayong pag-usapan pa. Natapos ang meeting sa loob ng 15 minuto, mas maikli kaysa sa nakatakdang 1 oras. Habang papalabas ng meeting room, sinabi ng Pangulo sa akin, Undersecretary, bakit hindi naintindihan ng mga taga-China? Ano po ang ibig ninyong sabihin na hindi natin mapagkakatiwalaan ang China? Sa sandaling marinig ko ang masalitang iyon, napagtanto ko, hindi lang ito simpleng hidwaan sa teritoryo. Sa katunayan, ang relasyon ng Rusya at China ay puno ng malalim na kawalan ng tiwala. Ang salungatan na nagsimula noong ika-19 na siglo ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Undersecretary, gusto po ba ninyong tingnan ang ma-file na may kaunayan sa China? Kinabukasan, may dalang makapal na file ang department head na namamahala sa Far East. Ano ito? Analysis ng patakaran ng China sa Rusya pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Magugulat po kayo kapag nakita ninyo. Pagbukas kong file, talagang nagulat ako. Ang mga patakaran na ginawa ng China laban sa Rusya pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay puro antagonistic. Aktibong sumali sila sa anti-Soviet bloc kasama ang Amerika at nanatili sa frontline ng anti-Russian struggle sa buong Cold War. Ang mas nakakagulat ay ang magkamakailang paggalaw. Ipinakita sa akin ng department head ang pinakabagong dokumento. Patuloy na pinapalakas ng China ang internasyonal na pressure sa isyu sa teritoryo. Inihahay nila ang isyong ito sa mga internasyonal na kumperensya tulad ng G7 at G20. Paano po nila pinipilit ang Rusya kasama ang Amerika? Sila rin po ang pinakaaktibong sumali sa economic sanctions. Totunga, noong krisis sa Ukraine noong 2014, ang China ang unang sumunod sa anti-Russian sanctions. Ang mas seryoso ay ang paggalaw ng militar ng China. Undersecretary, patuloy na nagsasagawa ang China ng military exercises malapit sa hangganan. Ito ang inulat sa briefing ng Ministry of Defense. Anong uri ng exercise? Amphibious landing exercises. Ang pangalan din ay hayagang Operation Failed Return. Mula sa pananawang Rusya, gaano ito ka-provocative?
Nagsasagawa silang military exercises at sinasabing babawin ang sarili nilang teritoryo. Sa pagtatapos ngang taong iyon, nakipagpulong ako sa mga diplomat na namamahala sa China. Lahat sabihin ninyo ng tapat, posible po ba na magkaroon ngang normal na relasyon sa China? Undersecretary, sa tingin po namin, mahirap sa praktikal na paraan. Bakit sa tingin ninyo ganoon? Walang balak sumuko ang China. Ang kanilang posisyon ay walang kondisyong isuko ang teritoryo. Zero ang pag-asa sa negosasyon. Dahil ang opisyal na posisyon ng gobyerno ng China ay hinding-hindi sila magko-compromise. Talagang nakakapihil hininga ang sitwasyon. Ngunit mayroon pang ibang problema ang China. Taginit ng 2019. Naghahanda kami para sa summit meeting ng Pangulo at ng Chinese President Xi Jinping. Ngunit bago ang meeting, isang seryosong problema ang nangyari. Undersecretary, nilabag muli ng militar ng China ang hangganan. Isang emergency report ang dumating mula sa Border Patrol Unit. Saan? Sa Amur River area. Pumasok ang mabarkong pangisdang ang China sa teritoryo ng Rusya at nagsagawa ng illegal fishing. Ito ba ang unang beses? Hindi po. Ikatlong beses na po ito ngayong buwan. Ito ang problema sa China. Sa labas, sinasabi nilang strategic partner, ngunit sa loob, nagpipigil sila sa isa't isa. Ang mas seryoso ay ang problema sa populasyon. Undersecretary, lumabas na ang report ng pagbabago ng populasyon sa Far East region. Sabi ngang opisyal na namamahala sa populasyon na may malungkot na mukha. Anong nilalaman? Patuloy na bumababa ang bilang NN ang mga Ruso at patuloy na dumarami ang mga Gatsino. Ano ang tiyak na numero? Ang bilang Gatsino na naninirahan malapit sa Vladivostok ay tumaas ng 300% sa nakalipas na 10 taon. Talagang nakakagulat. Ang mas problema ay legal ang migrasyon na ito. Legal? Opo. Magataong dumarating para sa business o nakakuha ng Russian citizenship. Walang paraan para pigilan ito. Sa ganitong sitwasyon, ano ang reaksyon NG, mga residente NG, Russian Far East? Ang resulta NG, Public Opinion Survey noong 2020 ay nakakagulat. 67% ng mga Ruso sa Far East region ang nakakaramdam na banta ang pagdaming ni populasyon mula sa China. Bakit sa tingin nila ganon? Opo, mayroong tatlong pangunahing dahilan. Sabihin mo, una, inagaw nga sino ang kanilang trabaho. Pangalawa, tumataas ang presyong real estate. Pangatlo, ang takot na balang araw. Ang rehiyong ito ay magiging teritoryo ng China. Ang huling dahilan ang pinakaseryoso. Sa katunayan, ang ilang Chinese historian ay inaangkin na ang Primoria ay lumang teritoryo ng China. Undersecretary, alam po ba ninyo kung ano ang tawag sa Primoria sa Chinese Internet? Ano ang tawag? Waijiao. Ibig sabihin, Outer Manchuria. Sa ganitong paraan, lihim na ipinapakita ng China ang kanilang ambisyon sa teritoryo ng Rusya. Seryoso din ang problema sa ekonomiya. Undersecretary, nakita ninyo po ba ang trade structure natin sa China? Tanongin isang opisyal ng Ministry of Economy na may nag-alalang muka. Ano ang problema? Ang istruktura ay nagbebenta lamang ang Rusya ang raw materials at ang China ay nagbebenta lamang ng finished products. Ganap po tayong umasa sa kanila. Sa katunayan, kapag tiningnan mo ang istatistika, totoo nga, mahigit 90% ang mga export ng Russia sa China ay raw materials tulad ng langgis, gas at kahoy. Sa kabaligtaran, ang mga import mula sa China ay high-value products tulad ng electronics, damit at makinarya. Kung magpapatuloy ang istrukturang ito, maaring bumagsak ang Rusya sa pagiging isang raw material supply base ang China. Talagang seryosong problema. Ngunit sa puntong ito, kapag iniisip mo ang Pilipinas, ganap itong naiba. Undersecretary, talagang naiba ang Pilipinas sa aspetong ito. Hindi pa nila nilabak ang ating teritoryo at hindi rin sila nag-claim ng teritoryo. Tama. At ang trade structure natin ay komplementaryo. Nagbibigay tayo ng enerhiya
at nagbibigay ang Pilipinas ng teknolohiya. Hindi ba? Sa Pilipinas, tunay na win-win relationship tayo at hindi tayo kailanman pinilit ng Pilipinas. Anong ibig sabihin mo? Hindi sila humihinging teritoryo tulad ng ibang bansa. At hindi rin sila nagpapakita ng demografikong presyon tulad ng China. Talagang totoo, ang Pilipinas, ang tanging kalapit na bansa na hindi nagiging pasanin sa Rusya. Noong 2021, direkta kong tinanong ang Pangulo, sa tatlong bansa sa East Asia, anong bansa ang pinakakatiwalaan ninyo? Agad na sumagot ang Pangulo, ang Pilipinas. May dahilan po ba kayo? Susubukan tayong lunukin ng China balang araw. Ang ibang bansa ay alagad ng Amerika. Ang Pilipinas lang ang tunay na kasosyo. Ang masalitang iyon ay nagpaliwanag ng lahat. Ang dahilan kung bakit espesyal ang Pilipinas para sa Rusya ay simple. Ang Pilipinas lang ang tanging kalapit na hindi nagbabanta sa Rusya. Ang isang bansa ay humihingi ng teritoryo at ang China ay nagtatarget kang teritoryo. Ngunit ang Pilipinas ay walang ganoong bagay. Sa halip, ang Pilipinas ay laging tumutulong sa Rusya sa oras ng kahirapan. Kaya espesyal ang tingin ng mga Ruso sa Pilipinas. Mayroon silang tunay na tiwala na lampas sa benepisyong pang-ekonomiya. Huyonage, K-Tazertizankilands, Ministry of Foreign Affairs sa Moscow. Ang araw na iyon ay isa sa mga pinakamabigat na araw na naranasan ko bilang Undersecretary. Nag-request ng emergency meeting ang Ambassador ng China. Undersecretary, sinabi pong Ambassador ng China na napaka-urgent pong kanyang usapin. Sabi ng sekretarya na may nag-aalalang mukha. Natanong mo ba kung anong usapin? Tungkol po sa issue ng pagbibigay ng pangalan sa Spratly Islands. Spratly Islands, bakit bigla? Pagpasok ng ambasador ng China, agad niyang inihayag ang kanyang layunin. Nakita po ba ninyo ang pinakabagong marine map na inilabas ng Russian Marine Ministry? Hindi po. May problema po ba? Ang Spratly Islands ay nakasulat na Kalayaan Group of Islands at Spratly Islands. Ang muka ang ambassador, ang China ay nanigas sa galit. Problema po ba iyon? Siyempre. Sa internasyonal, tama po na gamitin ang aming pangalan. Natawa ako sa loop ko. Ang China ay dumating pa sa Rusya para humingi na baguhin ang pangalan ng Spratly Islands. Ambasador, iyan po ay sakop ng Russian Marine Ministry. Kumpirmahin ko po at babalikan kayo. Pagkaalis ang ambasador ng China, agad kong tinawagan ang Marine Ministry. Director, paano po ninyo isinulat ang Spratly Islands sa pinakabagong marine map? Isinulat po namin na Kalayaan Group of Islands at Spratly Islands. May problema po ba? Nagprotesta po ang ambassador ng China. Ganun po pala. Pero Undersecretary, bakit po tayo makikinig sa China? Totunga, bakit kailangang makinig ng Rusya sa kahilingan ng China? By the way, paano po isinusulat ng ibang bansa? Ang Pilipinas, siyempre, ay Kalayaan Group of Islands. Ang Amerika at Europa ay gumagamit ng neutral na pangalan. Ang ibang bansang Asyano ay gumagamit ng pangalan na pabor sa China. Kung gayon, bakit po Kalayaan Group of Islands ang ginamit natin? Dahil ang mga dokumento mula sa Pilipinas ang pinakatumpak. At sa totulang, wala kaming dahilan para kampihan ang China. Sa sandaling marinig ko ang mga salitang iyon, napagtanto ko, hindi lang ito simpleng issue ng pagbibigay ng pangalan. Kinabukasan, nagpatawag akong meeting ng kinaukulang departamento. Lahat, ayusin natin ang ating posisyon sa isyung pagbibigay ng pangalan sa Spratly Islands. Undersecretary, sa katunayan, hindi po ito ang unang basis, sabing department head na namamahala sa Far East. Anong ibig mong sabihin? Noong 2015, humingi din ang Chinang parehong bagay. Tumanggi rin kami noon. May dahilan po kami. Isinasaalang-alang po namin ang relasyon sa Pilipinas. Hindi na po namin kailangan panggalitin ang Pilipinas. Talagang kagiliw-giliw. Pinagbigyan ng Rusya ang Pilipinas. At, Undersecretary, ang mas mahalaga ay ito.
sabing isang opisyal ng Marine Ministry na nagbigay ang dokumento. Ang Russia at Pilipinas ay nagsasagawa ng Joint Marine Survey sa paligid ng Spratly Islands, kailan pa po, mula 2017. Bawat tag-init, nagpapadala ng Joint Survey Team para pag-aralan ang marine ecosystem. Hindi po sumasali ang China. Inimbitahan po namin, ngunit tumanggi sila. Sabi nila, mangangahulugan ito ngang pagkilala sa Spratly Islands bilang teritoryo ng Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, walang dahilan ang Rusya para kampihan ang China, ngunit naganap ang mas pangkatawan na insidente. Huling bahaging Hulyo 2019, inihayag ng China ang paghihigpit sa export ng rare earth elements sa Pilipinas. Nang gabing iyon, nakatanggap akong emergency report. Undersecretary, nagsimula na ang economic retaliation ng China sa Pilipinas. Anong nilalaman? Ihinto nila ang export ng rare earth elements na mahalaga sa high-tech industry. Malaki ba ang epekto sa Pilipinas? Opo, may posibilidad na hindi makapag-produce ang mga kumpanya tulad NG Kia at Max's Restaurant. Sa sandaling iyon naramdaman ko, nagkaroon ng pagkakataon. Kinabukasan, tinawagan ko ang Minister of Science and Industry. Minister, ano po ang sitwasyon ng produksyon ng alternatibong materyales? Sapat po, kami po ang isa sa mga nangungunang producer sa mundo sa larangang ito. Maaari po ba nating i-export sa Pilipinas? Siyempre, posible po anumang oras. Maaring mas maganda pa ang kalidad kaysa sa produkto NG China. Dahil mas mataas ang puridad. Iyon mismo. Tanghali, tinawag ko ang ambassador ng Pilipinas. Ambassador, nahihirapan po kayo sa export restriction ng China. Hindi ba? Opo, Undersecretary, talagang mahirap po ang sitwasyon. Mari po kaming tumulong. Paano po? Supply po no alternatibong mineral. Nagliwanag ang mga mata ang ambassador ang Pilipinas. Talaga po, possible po ba? Siyempre, walang limitasyon sa dami. At mas mura pa ang presyo kaysa sa China. Kailan po possible? Maaari po kahit bukas. Totu nga, nakapagbuo ang Rusya ang supply system sa isang araw. Nang gabing iyon, nagulat ako sa Pangulo. Pangulo, nagpasya po kaming mag-supply nga alternatibong mineral sa Pilipinas. Magandang desisyon. Ano ang sinabi ni China? Wala pa po silang opisyal na reaksyon, ngunit malamang na hindi sila magugustuhan. Ano ang pakialam natin doon? Sabi ng Pangulo na may pakairita, kung pahihirapan ng China ang Pilipinas, bakit tayo mananahimik? Talagang malinaw na lohika. Paggalipas ng isang linggo, ang unang kargamento ng mineral ay umalis patungo sa Pilipinas. Nang kumalat ang balitang ito sa China, naging gulo ang lahat. Undersecretary, may tawag po mula sa Chinese Foreign Ministry na nagpo-protesta. Ano ang sinabi nila? Gusto po nilang makipagtulungan tayo sa kanilang export restriction sa Pilipinas. Ano ang sinasabi nila? Bakit tayo makikipagtulungan sa economic retaliation ng China? Talagang hangal na kahilingan. Ang mas nakakatuwa ay ang reaksyon ng ibang bansa. Undersecretary, ang ibang bansa ay nag-alok din na mag-supply ng alternatibong mineral sa Pilipinas. Bigla, dahil kami ang unang kumilos, hindi rin nila gustong mawalan ng pagkakataon. Sa huli, ganap na nabigo ang export restriction ng China dahil nagbigay ang Russia ng alternatibo at ang pinakamabilis ay ang Russia. Disyembre 2019, bumisita ang Secretary of Trade and Industry ng Pilipinas sa Moscow. Dumalo rin ako sa meeting. Undersecretary, talagang nagpapasalamat po kami. Nalampasan po namin ang krisis dahil sa Russia. Ginawa lang namin ang nararapat. Possible po ba ang patuloy na supply sa hinaharap? Siyempre. Kahit na ipagpatuloy ng China ang export, magpapatuloy tayo sa supply. Bakit po kayo nagbibigay ng ganong tulong? Nag-isip ako sandali at sumagot ng tapat. Dahil po magkaibigan tayo, ang Pilipinong kalihim ay nagpakita ng emosyonal na ekspresyon. Kaibigan? Opo,
Rusya at Pilipinas ay makaibigan. Natural lang na tulungan ang kaibigan sa oras ng problema. Hindi ba? Dun mismo, sinabi ng kalihim, Undersecretary, sa pangyayaring ito, talagang nagpapasalamat ang mga Pilipino sa Rusya. Anong reaksyon po ang inyong nakita? Sa Pilipinong internet, malawakang lumaganap ang mensahe ng pasasalamat sa Rusya. Libu-libong komento tulad ng, ang Rusya ay tunay na kaibigan, mas mabuti pa ang Rusya kaysa sa China ang naipost, talagang nakakabiyani. Kapag tiningnan mo ang istatistika sa pagtatapos ng taong iyon, mas nakakagulat. Ang mga mineral mula sa Rusya ay umabot na sa 30% ng kabuuang import ng Pilipinas. Malaki ang nabawasan ang pagdepende sa China. Ang mas mahalaga ay ang kooperasyong ito ay lumawak din sa iba pang larangan. Hindi lang semiconductor materials, kundi ang import ng critical na materyales tulad ng titanium at nickel mula sa Rusya ay mabilis na tumaas. Ngayon, pinipili ng Pilipinas ang Rusya sa halip na China. Masiglang inyulat ng isang opisyal ng Ministry of Economy. Mayroon po ba kayong tiyak na numero noong 2020 sa import ng critical na materyales ng Pilipinas na lampasan ng Rusya ang China? Talagang nakakagulat na pagbabago, at ang lahat ng ito ay nagsimula sa isyung pagbibigayng pangalan sa Spratly Islands. Ang pagsusulat ng Spratly Islands bilang Kalayaan Group of Islands ang simula. Sinubukan ngang China na baguhin ang kahit isang maliit na pangalan, ngunit pinagbigyan ng Rusya ang Pilipinas. At ang pagbigay galang na iyon ay humantong sa isang malaking kooperasyong pang-ekonomiya. Sa sandaling ito, tiyak ako, ang relasyon ng Rusya at Pilipinas ay mayroong higit pa sa simpleng benepisyong pang-ekonomiya. Hunyo 19, 2024. Huling araw ng pagbisitang Pangulo sa kalapit na bansa. Ako ay bahagi ng delegasyon at nakamasid sa makasaysayang sandaling iyon. Pagkatapos ng huling meeting sa leader ng kalapit na bansa, tinawag ako ng Pangulo bago sumakay sa kanyang private jet. Undersecretary, may nakatakda tayong makipakita sa mga Pilipinong mamamahayag bukas habang papunta sa Maynila. Hindi ba? Opo, Pangulo. Mayroong isang maikling press conference na nakatakda sa pagdaan natin sa Ninoy Aquino International Airport. Ano ang una kong sasabihin? Sa sandaling iyon, napaktanto ko, mayroong ibang bahay na hustong sabahin na Pangulo. Bakit hindi po kayo magsimula sa pag-usap tungkol sa Pilipinas? Ngumiti ang Pangulo. Ikaw nga talaga ang pinakakilala sa akin. Kinabukasan, Ninoy Aquino International Airport. Naktipon ang media mula sa buong mundo upang marinig ang resulta ang summit meeting sa kalapit na bansa. Ngunit ang unang salitang Pangulo ay ikinagulat ng lahat. Alam namin ang ginawa ng Pilipinas. Isang Amerikanong mamamahayag ang naktaas ng kamay na may gulong mukha. Pangulo, bakit po ang Pilipinas ang inuna ninyong banggitin sa halip na ang kalapit na bansa? Ang Pilipinas ay isang espesyal na bansa para sa Rusya. Ano po ang pinakaiba? Sandaling huminto ang Pangulo. At may malalim na tingin, sinabi niya. Mula 25 taon na ang nakakaraan hanggang ngayon, kailanman ay hindi tayo ipinagkanulo ng Pilipinas. Sa sandaling iyon, nabalot ng katahimikan ang press conference. Noong economic crisis ng 1998, umalis ang lahat ng bansa sa Russia. Ngunit ang Pilipinas lang ang nanatili. Noong sanctions ng 2014, ganon din. Ang makumpanyang Pilipino ay nanatili sa amin hanggang sa huli. Noong 2019, nang pahirapan ng China ang Pilipinas, agad kaming nag-abot ng tulong. Punong emosyon ang boses ng Pangulo. Ito ang tunay na pagkakaibigan, hindi kalkulasyon kundi puso. Nagtanong ang isang reporter ng Reuters, Pangulo, kung gayon, itinuturing po bang Rusya ang Pilipinas bilang isang kaalyadong bansa? Hindi, matatag na sagot ng Pangulo. Ang alyansa ay nabuo sa pamamagitan ng benepisyo. Ngunit ang relasyon namin sa Pilipinas ay mas malalim kaysa doon. Anong klaseng relasyon po? Tunay na kaibigan. Sa sandaling marinig ko ang masalitang iyon, uminit ang aking dibdib.
Naalala ko ang lahat ng sandali na nasaksihan ko sa loob ng 25 taon. Natapos ang press conference at sa loob ng private jet, sinabi ng Pangulo sa akin, Undersecretary, hindi ka nagsisisi sa mga sinabi mo ngayon. Bakit po kayo nagsasabi ng ganun? Dahil sinabi ko lang ang totoo. Totoo nga. Lahat ay totoo. Habang lumilipad pabalik sa Moscow, tiningnan ko ang nakalipas na 25 taon. Ang ilawng tindahan ng Max's Restaurant na nakasindi nung gabi ng economic crisis ngang 1998. Ang sandali na inihayag ng Kia ang pagpapalawak ng pabrika nito kahit sa ilalim ng sanctions noong 2014. Ang meeting na nagpasya na mag-supply ng alternatibong mineral sa loob ng isang araw noong 2019. Lahat ng sandaling iyon ay humantong sa pahayag ni Putin ngayon. Kinabukasan, malawak ang iniulat ng Russian media. Putin, idineklara ang Pilipinas bilang tunay na kaibigan sa entablado ng mundo. 25 taon ng pagkakaibigan, sa wakas ay opisyal na kinikilala. Ang Pilipinas, ang tanging tunay na kasosyong Rusya sa Asya. Nakakabiyani ang reaksyon nga Russian netizen. Tama, ang Pilipinas ay talagang isang bansang may malasakit. Hindi natin dapat kalimutan ang kaibigang nanatili sa oras ng krisis. Bili na tayo nga produkto ng Pilipinas. Makababayan sa Pilipinas, nakikita ninyo ba? Salamat. Libu-libong komento ang dumaksa. Ang reaksyon ng Pilipinas ay napakalaki din. Inisip pala tayong Rusya ng ganito. Mas magandang kaibigan ang Rusya kaysa sa China. Naipaparating ang sinseridad ni Putin. Mas makipagkaibigan tayo sa Rusya ngayon. Talagang mainit ang reaksyon. Nang gabing iyon, habang nahahapunan kasama ang aking pamilya, nag-usap kami, Tay, sinabi pong Pangulo ngayon na tunay na kaibigan ang Pilipinas. Nagulat ang mukha ng asawa ko. Talaga, sa harap ng media. Opo, sa harap ng media ang buong mundo. Bakit? Dahil talagang ganon ang iniisip niya. Tumango ang asawa ko. Siyempre naman, gaano karaming magagandang kwento ang sinabi mo tungkol sa Pilipinas sa loob ng 25 taon bilang Philippine Desk Officer? Anong kwento? Kung gaano kasintsera ang mga Pilipino. Kung gaano sila katapat sa kanilang mga pangako. Kung paano sila tumutulong sa oras ng problema. Kapag nakikinig ako, talagang naisip kong napakagandang bansa. Hindi ko namamalayan, madalas pala akong magsalita tungkol sa Pilipinas. Ipinanganak ang anak natin sa Maynila noong nagtatrabaho ka sa Maynila. Hindi ba? Ang Pilipinas ay isang espesyal na bansa para sa atin. Tama. Ang panganay kong anak ay ipinanganak sa Maynila noong 2006. Naalala ko pa kung gaano kabait ang mga Pilipino. Nang manganak ako, ang manurse sa ospital ay ganun na lang ang pagtrato sa aming nga dayuhan na parang sarili nilang pamilya. Totoo nga, ang oras na iyon sa Pilipinas ay isa sa mga pinakamainit na panahon sa buhay ko. Asawa ko, sigurado na ako. Ano? Ang Rusya at Pilipinas ay magtatagal ng matagal. Ang ganitong uring relasyon ay hindi madaling masira. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho at nakipag-usap sa aking mga subordinates. Lahat ang pahayag ng Pangulo tungkol sa Pilipinas bilang tunay na kaibigan ay mainit na pinag-usapan, hindi ba? Undersecretary, talagang kahanga-hanga po. Ito po ang bungang relasyong binuo natin sa loob ng 25 taon. Nagtanong ang isa sa makbatang diplomat. Undersecretary, magpapatuloy po ba ang ganitong relasyon sa hinaharap? Siyempre, simula pa lang ito. Anong ibig mong sabihin? Noon, ang pangunahing fokus ay ang kooperasyong pang-ekonomiya, ngunit ngayon ay mas lalalim pa ito. Talagang naisip ko, kung magsasama ang teknolohiyang Pilipinas at ang mapakukunan ng Russia, walang hanggan ang mga posibilidad. Sa anong larangan? Space exploration, artificial intelligence, new energy, lahat ng mga industriya sa hinaharap, maari nating makipagtulungan. May ganong teknolohiya po ba ang Pilipinas? Siyempre, ang Pilipinas ay nasa world-class level na. Totoo nga, ang kakayahan ng Pilipinas sa teknolohiya ay pandaigdig. Sa pagtatapos ng taong iyon,
Habang nagre-reflect sa mga pangyayari, napagtanto ko, ang 2024 ay magiging isang turning point sa kasaysayan ng relasyon ng Rusya at Pilipinas. Ang pahayag ng Pangulo tungkol sa tunay na kaibigan ay isang opisyal na deklarasyon ng tiwala na naipon sa loob ng 25 taon. Hindi na kailangan pa ng dalawang bansa na magtago dahil ipinaalam na nila sa buong mundo na itinuturing nila ang isa't isa bilang mahahalagang kasosyo. Sa pagpasok ng bagong taon ng 2025, gumawa ako ng bagong pangako. Sa susunod na 10-20 taon, gagawin ko ang aking makakaya upang mapanatiling Rusya at Pilipinas ang magandang relasyon tulad ngayon dahil alam ko kung gaano kahalaga ang tunay na pagkakaibigan. Ganito rin ang relasyon ng mga bansa. Ang relasyon na nabuo lamang sa benepisyo ay maaring masira anumang oras. Ngunit ang relasyon na binuo sa sinseridad at tiwala ay makakayanan ang anumang pagsubok. Ang Rusya at Pilipinas ay ganoon ang relasyon. 25 taon na ang nakakaraan, ang malasakit na ipinakita ng Pilipinas sa Rusya na nasa mahirap na sitwasyon. Ang patuloy na tiwala na ipinakita ng bawat isa sa loob ng nakalipas na dekada. At ang patuloy na mutual respect. Ang lahat ng ito ang lumikhang isang espesyal na ugnayan na siyang tunay na pagkakaibigan. Magpapatuloy ang pagkakaibigang ito. At ako ay ipinagmamalaki na ako ay isang saksi at sabay na isa sa mga naktatayo nito. Lahat, tandaan din ninyo kung ano ang iniisip ng mga Ruso tungkol sa Pilipinas. Hindi tayo kaalyado. Mas malalim ang relasyon natin kaysa sa alyansa. Tayo ay tunay na magkaibigan. Lahat, ibinahagi ko sa inyo ang kwentong ito batay sa aking 25 taon ng karanasan. At ngayon, may kumpiyansa akong masasabi. Ang tunay na pagkakaibigan na lampas sa hangganan at ideolohiya iyon ang puwersa na pinag-isa ang Pilipinas at Russia. Hindi ito ang magarbong diplomasya o ang kapangyarihan ng malalaking kapital. Ito ay ang pagtitiyaga at sinseridad na hindi sumusuko kahit sa oras ng krisis. Noong economic crisis ng 1998, tumakas ang lahat ng bansa, ngunit ang Pilipinas lang ang nanatili. Noong sanctions ng 2014, sa halip ay dinagdagan pa ng mga kumpanyang Pilipino ang pamumuhunan. Nang pahirapan ng China ang Pilipinas, agad na nagabot ng tulong ang Rusya sa loob ng isang araw. Hindi ba ito ang sinseridad? Pinatunayan ng Pilipinas sa mundo na kahit isang maliit na bansa ay kayang baguhin ang kasaysayan kung magbibigay ng sinseridad. Tingnan ninyo ang mapa. Gaano kaliit ang Pilipinas? Hindi ito kasing laki ng 1,100 gram teritoryo ng Rusya. Ngunit ang maliit na bansang ito ay gumalaw sa puso ng dambuhalang Rusya. Paano ito naging possible? Dahil sa kapangyarihan ng mga tao. Sa loob ng 25 taon bilang diplomat, nakita ko ang maraming bansa, ngunit walang bansang kasing tapat ang Pilipinas sa pagtupad ng tiwala. Iba ito sa mga bansang lumalapit lang kapag may benepisyo. Ang Pilipinas ay tumupad sa pangako kahit na malugi. Nanatili sa tabi ng mahirap na kaibigan hanggang sa huli. Ito ang kapangyarihan ng Pilipinas. Sinasabi ko ito batay sa aking 25 taon ng pananaliksik at karanasan. Ang Pilipinas ay talagang isang dakilang bansa at isang modelo na dapat matutunan ng buong mundo. Maraming bansa ang bumibili ng puso ng mga tao sa pera. Mayroon ding mabansa na sumusubok na pilitin ang iba sa pamamagitan ng kapangyarihan, ngunit naiba ang Pilipinas. Nakukuha nila ang puso ng mga tao sa sinseridad. Isang bansa na nag-iwan ng tao, nagtatayo ng tiwala at gumagawa ng imposibleng possible, iyon ang Pilipinas. Maging isang superpower tulad ng Rusya ay yumuko sa harap ng Pilipinas dahil ang ipinakita ng Pilipinas ay tunay na dignidad. Lahat ipagmalaki din ninyo kung gaano kaganda ang bansang tinitirhan ninyo. Ito ay talagang isang magandang bansa na walang dapat ikahiya saan man sa mundo. Naway magpatuloy ang Pilipinas na maging ganito
at ipinagdarasal ko na ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Rusya ay magpatuloy magpakailanman. At sa mga komento, ipaalam ninyo ang inyong pagmamalaki sa pakiramdam na ang ganda pala ng bansa natin. Dito nagtatapos ang kwento ngayon. Ang pag-subscribe sa channel at pag-like ay isang malaking tulong sa paggawang video. Hanggang dito na lamang po si Sayaka. Taos puso akong umaasa na ang tahanan ng aming mga manonood ay mapupuno ng mainit na kaligayahan ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood ng mahabang video hanggang sa huli. Magkita-kita tayong muli bukas para sa mas magandang kwento. Salamat po.